Tinding kontrobersya ang kumalat ngayon matapos mabunyag ang diumanay skandal na kinakasangutan ni First Lady Lizata Las Mas. Ayon sa ilang ulat, ang nasabing isyu ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at pati na rin sa mga nasa gobyerno. Maraming netizens ang agad nagbigay ng kanilang opinyon, karamihan na hindi paborable sa First Lady. Sa ngayon ay nahaharap sa matinding pagsubok. Ang administrasyon ng Pangulo ay mabilis na naglabas ng pahayag. Sinasabing ginawa nila ang lahat upang maprotektahan ang reputasyon ng unang ginang at ng pamilya ng Pangulo. Gayunpaman, patuloy na dumarami ang mga espekulasyon at haka-haka sa social media. Maraming mga kritiko ang nananawagan para sa isang masusing imbestigasyon ukol sa mga aligasyon na ibinabato ng First Lady na ngayon ay tila umiiwas mula sa mga pampublikong aktibidad. Samantala, ang posisyon at iba't ibang grupong pampolitika ay gumagamit ng sitwasyon upang palakasin ang kanilang mga kampanya laban sa administrasyon. Sinabi nila na ang skandal na ito ay hindi lamang simpleng personal na issue, kundi may mas malalim na epekto sa ibahe ng gobyerno. Patuloy ang pagmomonitor ng media sa mga susunod na hakbang ng unang ginang at marami ang nag-aabang sa kanyang formal na pahayag ukol sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. For my youngest daughter. Of Ikaw, course, siyempre. Ay, siyempre, ang sister mo, katatapos lang umaapoy ang bibig. O nga, umaapoy ang bibig sa makikipaglaban. Yes. Kumusta na ang sitwasyon sa Pilipinas, my sis? Paulit-ulit, may nakita akong bagong, I think yung pinag-usapan mo kanina, yung bagong tax na pinasa... Value-added tax. Oo. Yeah, hindi ko makita yung point. Oh yeah, yung value-added tax na idinadagdag sa mga digital consumers like all of you here. Siyempre, actually, na-explica natin yan. Sabi ko, let's say, magkano binabayad mo sa Netflix or anong ginagamit mong streaming? Do you pay like membership? Netflix tsaka Prime. Yeah. So yan. Yan, because of that new law na niratify ng bangag na administration, madadagdagan yan ng 12%. Kaya nga explanation natin kanina, let's say if you're paying 100 pesos, magiging 112. And the 12 pesos, 'di ba, ay mapupunta sa supposedly kaban ng bayan, pero syempre the intention of the bangags at mga crooks or mga crocodiles, 'di ba, ay mapupunta sa kanilang bulsa. Kaya naman actually pag-uusapan din natin ang mga fashionista, mga fashionista na mga politician. So isa yan sa ating mga pag-uusapan, Sulat natin yan ng bonggang-bongga dahil para hindi natin makalimutan. So anyway, sis, diba? Politics. Teka, speaking of fashionista, kasi sabi nga, itong show namin ni Miss Cathy B ay depende sa mood namin, depende sa mga topics na mapag-uusapan na mag-come out dyan sa mga comment section. Since napag-usapan natin ng fashionista, ikaw ba ay inborn na fashionista? How do you carry yourself? Kasi nakikita ko yung alindog mo, pictures mo, current and mga dati mong pictures. Talagang ang alindog mo kumakabog-kabog. Di ba? Yeah. Bata pa ako, mahilig na ako. Parang, nung bata ka, uso kasi yung color coordinated, di ba? Kung anong kulay ng bag mo, kulay ng gamit mo. Di ba, uso yun? Hanggang ngayon? Time na yun, ganun yung mga outfit ko. Tapos, I always wanted to, I love white. Mahilig ako sa puti. Talagang, hindi ka naman magmamadre, no? Nung time na yon. Hindi. May kwento ko. Kasi nung bata ako, kasi ako yung eldest na anak ng nanay ko. Tapos yung mama ko kasi, di ba ang mama ko, Spanish, Japanese, German, waray. Okay? Mixed blood. Ang dami nga. Yes. So mixed, halo-halo ka na ng bonggang-bongga, kaya pala ganyang alindog mo. So, very strict siya. So, yung buwan ng dalaw ko, which is monthly period ko, every time,
sis, pinapasuot niya ako all white. Kasi gusto niya matuto akong maging malinis. Hindi ako mag-usan, tas talagang everything clean. So, Ay, wow. Mr. Clean, ako si Miss Clean. So, 1 week akong ganun. So, until now, dala ko yun. Ngayon, kaya ako naka-white. Wow, purity, di ba? White is a symbolism of purity. Ay, may storya palang ganon. Yun yung story ko talaga. Kasi, actually, hindi ko siya naisip na nadala ko siya hanggang pagtanda. Hanggang sa like, napansin ng mga kaibigan ko, ang hiling mong white, parang araw-araw naka-white ka. Tapos wala lang sa akin, kasi nakasanayan, di ba sis? Pag nakasanayan mo, kinalakihan ko eh. Tapos, even my kids, yung nagdadalaga sila, napansin nga nila. Ayun. So, sabi ko, oh my God, ano talaga? Sabi ko, dinala ko until now. Which is okay, kasi natuto kang maging malinis and all. Kahit man lang doon, charot. Yes, di ba? Well, we're talking about fashion at syempre i-engage natin, dadalhin natin sa politics. Kasi ngayon, ngayon, noon, talagang ang nagtitrend yung mga politician, no? Na nagsushow off, nagpo-flaunt sila ng kanilang mga ninakaw sa bayan. Tapos hindi naman nagtutugma sa kanilang forma. Katulad na lamang ni Kimbo, di ba? Yung for sure, nakita mo yung picture na nakasakay siya sa tricycle, tapos yung paa niya, parang sabi nga ng mga nagko-comment, parang pinukpok ng luya. Yung ganon. Tapos all of a sudden, from that tricycle moment na wala namang problema na simple ka, di ba, ganyan-ganyan, at wala ka namang ibubuga talaga during that time, wala kang pera, hindi ka pa magnanakaw, tapos, di na nagpumasok sa politics, naging bonggang-bongga. Puro mga designers ang suot, katulad niya at iba pang mga kongresista or mga senador or in general mga politicians, ay bigla na lang nag-show off nga ng mga designers. Sige, yun natin sila? Boljakin natin. So nakikita mo, syempre ikaw, I have seen like your pictures, talagang bonggang-bongga, whether designers or not, nakikerry mo siya. Pero itong mga politicians na mga baduy, kapag nakikita mo sila, aside from the nasa mind mo is, ito ninakaw to sa bayan, ano yung first thing in mind na pumapasok sa iyo kapag nakikita mo yung mga politician na trying hard na magpakita ng mga ninakaw nilang designers brand sa kaban ng bayan? Nawawala yung yung totoong kanilang adikain for me. Kasi ang nangyayari, parang nagkakaroon na ng competition inside. Alam mo naman, sis, eto talaga, napansin ko naman yan ever since na walang politician na hindi nagbago. Lahat nag-i-improve. Walang politician na hindi nagbago. Okay. Lahat ng politician nag-i-improve. Yung iba, hindi lang ganun ka bongga. Lantaran. 'Di ba? Pero kasi sis, 'di ba, yun nga yung nakakalungkot kasi mostly kasi sa umpisa maganda yung kanilang adikain, yung gusto nilang gagawin, yung unang kanilang mission. Ang mission nila is tumulong sa bayan, ang prioridad nila is tulungan ang mamamayang Pilipino para mabigyan ng maginhawang buhay. But napopollute, especially pag nandyan ka na. Pag nandyan ka na, nanonormalize yung mga mali. Yan, kita mo naman di ba? Parang makikita mo naman kung paano sila they protect, even mali, they protect each other, di ba? Sinabi naman din yun ni Kimbo, di ba? Siya na mismo. Yeah. And everything. Na pinaprotektahan nila yung kanilang amang tambaluslos na kung saan nagbibigay ng pondo sa kanilang mga distrito at syempre kasama ng mga pang-designers outfit nila at more than that, at we're talking about millions, maybe trillions combined. But based on your experience, sis, kasi you've been there, nasa Congress ka, di ba? Your former partner, TBF, was a former congressman and you're part of his office. So, nung mga panahon na bang yun, ano yung nakikita mo yung mga nag-show off, nag-flaunt, nagyayabang ng kanilang mga designers? Ano yung mga naalala mo na mga usual na chikahan or pabunggahan
ito bago yung relo ko, Ako, Rolex ko, ganito. Ano yung naalala mo na pwede mo ma-share sa ating mga palangga? kotse at saka relo. Mm-mm. Talagang na. Then, ako sis, I'm nothing against them sa kanila na hindi naman ako kumukontra na magsuot sila ng mamahal gamit, ng branded. Kung ang kanilang buhay before sila naging mga politiko at nagtrabaho sa gobyerno, ay mayaman na sila. Mayaman na. Mayaman na sila. Kumbaga, they're already self-made millionaire before saka, Congress or Senate, right? Oo. Galing sila sa mayaman na pamilya. So, hindi mo maki-question yun, 'di ba? Pero yung makikita mo kung paano siya nangampanya from beginning, tapos ngayon, tapos makikita mo yung difference, or either, pwede mo rin ma-check, may negosyo ba yan? Ano bang pamilya niyan? Ano bang negosyo niyan? You know what I mean? So, ano ba dating trabaho niyan? So, from there lang magigauge mo na. Kasi, yung jump ng lifestyle sobrang taas. So, dun lang naman yon. Kasi kung masyadong naging overconfident yung mga politician natin, politiko natin, ating mga nagtatrabaho sa gobyerno, 'di ba? So hindi parang yun ang nangyayari, nakakalimot sila na dapat ang una nilang gawin is ang priority nila is bigyan ng magaan na buhay ang mamamayang Pilipino bago sila. Hindi sila kakaisip. Ikaw, ano ang ideal? Let's be, kasi idealistic at saka hindi, di ba sabi na, hindi ka pwedeng maging idealistic now eh. Yun ang ayaw ko na na mentalidad ngayon na, hindi pwede, kasi idealistic yan, hindi na yan pwede na. Hindi, pwede. Kasi pag gusto mo may paraan, pag ayaw mo may dahilan. Ikaw sis, anong ideal sa'yo na politiko? Well, of course, to help the people. At tama, unahin mo yung paglilingkuran mo dahil kung tumakbo ka para magpayaman, you're not for the people. Well, sad to say na yung mga karamihan ng mga politicians ay tumatakbo sila since election season na, 'di ba? Tumatakbo sila para sa personal na interest nila. Nawala na si Palangga. So I hope makabalik. Ay nako, ginugurgur ang aking sister. Ayan, bumalik na. So ayun sis. So, tuloy natin. So anyway, my idea, yung mga idea and yung pangarap ko bilang isang, kunyari ako'y maging politician or papasok ko sa ganyang larangan, sis, is to help the people. Yan yung naririnig mo sa lahat ng politiko, whether Pilipino o Amerika o buong mundo ng mga politicians, yan lagi sinasabi nila, to help the people, to ensure yung safety, magkaroon ng maayos na ekonomiya ang iyong nasasakupan o ang iyong bansa. 'Di ba? Yun yung idea or yung gusto ko mangyari kung ako ay politiko. Kasi sis, ulitin ko uli, kung gusto ko lang ng pera, and ikaw also, kung gusto ko lang ng pera, wala tayong dalawa ngayon dito. Siguro nagkikisas ako sa mga bangag. Ito tolerate ko yung smuggling, kidnapping ni Lisa, lahat ng pangagnanakaw nila. Kasi yung mindsetting ko, katulad ditong mga politikong ito, is magnakaw. Sabi ko nga, kung ang mindset nila is magnakaw, wala talagang mangyayari sa Pilipinas. Ang gawin nila, every time na magkaroon ng like SONA or like mga araw ng kagitingan or any national events, 'di ba? Yung mga commemoration and everything, nakita mo naman, puro patalbugan, bonggang-bongga ang kanilang mga designers, tapos hindi naman umaakma sa kanilang pagmumuka. 'Di ba? My God! Alam mo, diba, kasi, hindi ako talaga masyadong mabrand sa damit. Ikaw? Ako kasi, naniniwala ko, alam mo ba may nagka-fashion school ako? Hindi mo alam. Parang nabanggit mo sa akin yan, sister. Naging part owner ako ng Fashion Institute of the Philippines. Then, we put up yung Style and Design Academy Manila. So, nagtuturo kami ng
styling. So, kaya ako naging fashion stylist ako before ko naging negosyo yan. Okay? Oh, okay. So, yung rule of thumb ko sa pagbibihis is you don't need to wear expensive clothes basta okay, Tagalogin ko. Hindi mo kailangang magbihis ng mamahaling damit. Okay? Ang importante, as long na alam mo paano siya, you know how to put it together. Yung isuotin ng tama at naakma sa especially sa personalidad mo. Kasi ang nagiging problema kasi, alam mo yung uso naman yan eh. Yung uso-uso. Kung ano yung uso, yun ang gagawin. Kaya halos pare-pareho sila ng look. Ako nga, alam mo, ayaw na ayaw ko yung mukhang, yung pag ginagamit ka, nakikita ko sobrang mga floral, na mukha ng cortina, mukha ng tablecloth. Kasi, sa akin parang simple pa rin is elegant. Tsaka, di ba, pag sinabi mo kasing elegante, pag sinabi mo simple, pag sinabi mong glamurosa, hindi mo pwedeng i-mix na simple, elegant. Walang ganon. Okay? So, yun kasi yung ginagawa na. So, ang problema is, nagkakainggitan yan eh. Alam mo yung pataasan ng ihe, pumapasok sa ulo na, kung pwede niyang gawin yun, gagawin ko to. Nawawala yung vision ng pagiging totoong, ang tawag ito, totoong politician, which is yung wala kang pakialam kung ano yung suot ko, basta't decente ako, hindi na importante. Ang maganda is nakakapagsilbi ako ng tama sa constituent ko or mamamayang Pilipino. That's true. Kasi tama ka, yung mga politician ngayon, dyan sa, not only ngayon, even before, talagang nagpapakontest sila ng suot. So, nagpapakontest sila ng mga brand. Not the design, not the style. Kasi kahit na mukha silang suman, mga mukhang suman, mukhang binalo. Alam mo, nakakaloka kasi ang karamihan sa kanila, ang baduy talaga. Ang papangit na, lalo na yung first lady dyan. 'Di ba? Na kidnapper. Talagang tignan mo kahit anong gawin sa kanya ng stylist niya, hindi talaga umaakma yung damit kahit nagaano pa kamamahalin. Since ikaw ay stylist ka, eto matanong ko lang. Kaya mo bang tapyasin yung tiyan ni Lisa? Well, magpatatak. Pamitak. Kung talagang para wala na. Kasi for sure, gaano naman din, nag-spanks ka. Girdle. Spanks. Mag-girdle. So yun yung, as a stylist, yun yung advice mo. Magpatamitak sa mag-girdle o... Alam ka kung ano talaga yung case niya. Kasi it's either... Minsan kasi too much drinking, that's yan, 'di ba? Mali mo malakas kasi malakas talaga na mahilig siya uminom, 'di ba? So hindi lang 'yon. At saka too much pulburon dahil ikaw mismo inabutan niya ng pulburon. 'Di ba? Yung sa katawan yung ano natin na parang hindi na siya mahirapan, di magpatami po. Yeah. Sabi magpalipo, sabi ni Jean, spank sana kayanin. So, no, I mean, as a stylist, do you think kayang gawan ng paraan para bihisan siya na magmukha siyang, kasi magmukha siyang tao. I mean, oh my God. Magmukha siyang tao kasi talagang, kasi ang portrayal nito is very New York. Tapos nagdamit siya, hindi siya talaga mukhang tao, sis. So, I mean, I'm asking you as a stylist, kasi ako, I feel like, kung ako, let's say, kaibigan pa niya, kaya kong tapyasin yung kanyang tiyan sa pamamagitan ng, ng damit. When I'm saying yung style ng damit na babagay sa kanya. Do you think kakayanin? O do you think kakayanin ba o tagang tamitak na? Ako kasi sis, nung nagsastyle ako, kailangan kasi, when you style a person, they're comfortable. Dapat ibibase personality nila. Ngayon, ang problema kasi kung ayaw nung bibihisan mo, kahit na anong gawin mong ayos, walang magagawa. Same yan sa... stubborn. Yan. Pareho yan na kahit na gaano kamahal yung susuotin mo, kahit ang lalaki ng logo ng brand ng sinusuot mo, pero bagay sa'yo. Hindi bagay sa'yo. True. Hindi talaga. Hindi mag-work. Kasi it's not about the brand. It's about your taste
'Di ba? Yung taste mo, importante may taste ka, marunong ka. Kasi marami akong kilalang ganyan na ang yayaman din, ang hilig bumili ng brand, pero hindi branded na mahal. As in, ang mamahal pa, pero they don't know how to put it together. Hindi na alam paano nila gagamitin. I know. Yung very gaudy. Yung gaudy is like, ang lalaki ng logo or grabe crystallized. Yung talagang pag pumunta ka, parang kang paglabas mo ng bahay, crystal ball. Yung ganyan yung dating mo. Parang, eto ako, hello. Christmas tree. Oo, di ba? Parang eto ako, hi. Nakikita nyo ba ako? Hello, ito ako, kumukuti-kutita pa ako ng bonggang-bongga, di ba? Pero alam mo, nakakatawa din talaga ito mga politiko na ito. Yes. Pero ikaw ba, may I ask kung meron ka bang fashion icon? Meron, sis. May palangga dahil gusto tapyasin ang butod, nawawala yung signal. Okay, sis. So ikaw ba may fashion icon ka? Not really icon kasi ako nga, alam ng lahat, yung mga malapit sa akin, alam nila, wala akong fashion magazine sa bahay. Wala. Kaya nga nagtataka sila saan ko kinukuha yung style ko and everything. Yun nga, parang inborn yan eh, kapag may taste ka. Tapos, syempre, pag tumatanda ka, lumalabas ka, di ba? Nakikita mo naman sa stores eh. Tapos parang pag gusto mo siya, taste talaga sis. Pero, kung tatanungin mo ko, kung ano, ang tawag dito ko sino, sa Hollywood gusto kong magbiya sila Angelina Jolie, at saka si, Nicole Kidman. Very simple. Sa mga red carpet. Nagahang ka, sis. Ayan, medyo nawala ang aking mahal na Maharlika pero babalik yan siya. Oo. So ngayon, yun ang akin. Parang yung ideal. Yan. Sis. Yes. Sister. So tayo ang tapyas. Oo. Pinaparamdam. Alam mo, hindi ko tawagin natin si Saint Michael Archangel. Tumigil na kayo lahat siya. Yeah, hindi so balikan ko yan. Hindi nyo live namin bait to para mahuli namin yung mga nangahak. Teka. Kasi mga kababayan, mga palangga, welcome to our show. This is gonna be regular. We are the voices of justice with Kathy B and yours truly. So balikan ko, sino ang fashion icon ni Kathy B? Sinabi ko kanina sa Hollywood, si Nicole Kidman, pag red carpet, Angelina Jolie. Yung pag nakita mo sila, di ba? Pag sila carpet, very simple lang, tas nakahikaw lang, hindi yung todo-todo. Ayoko kasi sis yung yung pag naka-gown ka, tas nakarelo ka. Ang dami-dami mong, ayoko talaga. Ayan. Yeah, I like Nicole Kidman. Sa local? Wala eh. Ako meron. Meron ka? Wala. I really love Gretchen Barreto when I was, kumbaga 5 paligo lang naman ang lamang ni Gretchen sa akin. Okay. Dapat ganon. I mean sa edad. 5 paligo lang sa age. Gusto ko kay Gretchen. Okay din siya magbihes. Kasi, sorry kasi wala na siya sa ngayon, sa showbiz. At saka, hindi siya makapal mag-makeup. Minsan nga, hindi wala. Hindi, seriously. Dati gusto ko rin si Jelly de Belen kasi payat, no? Ayan, Jelly de Belen. We're talking. Kasi magagaling sila magdamit. Oo, local yun, Kaya, sorry. Pag nasa labas, kunwari, pag wala na sa camera, gusto ko pag nakita ko in person, same. Kasi maraming artista na pag sobrang kapal na ng makeup, pag sa personal, iba na itsura. Ayoko kasi ng ganyan. Oo, maraming ganun. Sa akin yun. Diba? Pero kasi, hindi ko pa naman sila nakikita, but I believe, Miss Gretchen Barreto is one of the goddess, di ba? Goddesses ng talagang Pilipinas. So, actually, nabanggit ko na to sa vlog ko, siya talaga yung fashion icon ko na gusto ko yung mga drama niya, mga pa-raffles. I love that. Mahilig sa ganyan dati, di ba? Pero ngayon parang iba na yung style niya, simpleng eksena. But ganun pa man, I mean, itong mga politicians na ito, sobra yung kanilang pag-flaunt pero hindi naman bagay sa kanila. Siguro kasi kitang-kita natin na yung kanilang mga sinusuot ay talagang nakaw sa kaban ng bayan. Kaya
kahit anong gawin nila, hindi talaga magbabagay. Dahil yung perception ng tao, hindi na mawawala yun na parang, etong mga jutang ginemis to, mga politiko na to, eto yung suot nila, ninakaw nila to. Diba? Sabi niya, si Yorga Berks, all caps ko siya. Ka-Berks, yan, ni Miss Cathy, si Gretchen, nakita ko sa pictures, Google check nyo. Alam nyo, diba? By the way, pagkaibigan mo ba sila Greta? Oo, na-meet ko sila because of Tony Boy. Diba? Tige, pag-usapan na lang natin ng showbiz muna. Saglit, para naman hindi naman kasi pag sa vlog ko laging gusto kong sakalin lahat ng mga politician. That's why we have this kind of show. Kasi nga never ko pa siya na-meet, pero talagang nang medyo sabi nga konti lang naman tanda ni Lagreta sa akin. I really like her nung bata siya. Mabait ba siya? Mabait ba siya? Kasi sabi mo nakilala mo, di ba? Mabait siya, di ba? You know? I mean, hindi ko pa siya... Actually, one of the... Ano lang siya eh. Alam mo yung... Ako kasi napansin ko to sa grupong ginalawan namin is... nagiging problema namin is... Yung hindi namin alam kung naiinggit kasi mukha kami mga bata, tapos hindi kami... bata pa naman talaga kayo. Hindi lang mukhang bata. You guys are young. Oo, so yung parang ang nangyayari sa amin is pareho ko siya eh. Nabully rin siya ng grupong yan dati. Kasi nakwento niya yan sa akin na syempre sa kanya parang artista lang siya, ganun daw. Tapos sino daw ba siya compared to them? Syempre grupo ng yan yung kasi yung mga hindi alam na mga tao na nangyayari mga api-api na yan sa likod ng camera ng buhay. Medyo ikakat lang kita dyan. Thank you for that information. Tama naman yung nabully sa kanya. Sino ba naman si Gretchen? Artista lang siya. Yung mga nambabaga sa kanya, bangag. Di ba? I mean, yes, mataas pa rin yung artista hindi nagbabangag, di ba? I mean, correct. So ibig mo sabihin pareho lang yung mga circle na nagbubully sa inyo. At saka I guess kasi hindi rin kagandahan yung mga girlfriend. Charot! Baka naman mga impacta yung mga hitad na yon. Well, you know, may insecure talaga sila sa alindog ninyong dalawa. Diba? So meron pala kami yung common denominator. Aside from good personality and beauty. So may common denominator kayo. Yung mga jinggiterang mga nagbabangag, no? Yeah. Jinggitera. So, pag-usapan natin to. Kasi usually ba yung mga naiinggit sa inyo, sabi mo, minsan nakakasama, because of Tony Boy, you have the same circle. So madalas ba itong mga inggiterang ito, mga nagpupulburon? Oo. Actually, ang nakakalungkot dyan, lalaki. Mga lala. I guess kasi nga, nung naging kami nga, nagbago naman na, di ba sabi ko, nagbago ko in a way, tapos pasundot-sundot lang yung aking ex-partner, di ba? So, yun yung nangyari sa akin. Siyempre, hindi na nila, dati, grabe kasi lumabas yan gabi-gabi. Alam mo yun? So, nung naging kami, hindi na siya lumalabas. Kasi ayoko talaga, hindi ko kaya magpuyat ng matagal, sis. Kailangan maaga ako mapuyat, early person ako eh. So, ganun. Ako sis, balikan natin yung sa mga politician na yung idealistic na ano dapat ang personal. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!